Buenas and mabuhay to the rest of the world. Welcome to your companion in looking at the church, the world, and the society from the consecrated point of view. Join us for your weekly dose of inspiration and information straight from the consecrated men and women of the Philippines. We are your Kahabits, the Order of Carmelites. At welcome sa saya at good vibes, hatid ng consecrated life. Ito ang The Habits Tambayan. Welcome mga kahabits sa isa na namang celebration of the joy of consecrated life. And ready ka na ba? Pero bago ang kasiyahan, visit our social media accounts first. Follow us at our Instagram and Facebook page at Conference of Major Superiors PH. Heart and follow na para updated ka. Maraming salamat po sa ating mga pinakamamahal na star senders. Sana ay mas madagdagan pa ang ating star senders na gustong makatulong sa ating mga kapatid. Paano ba yan, kahabit? Napakadali lang, kapatid na Junjun. All you need to do is click the star icon next to the comment section. Then, you can buy stars and send them to us. The more stars you can send, the more people you can help. At mga kahabits, please keep watching and sharing our videos from our YouTube channel, Conference of Major Superiors PH. At sa mga hindi pa nakasubscribed, what are you waiting for? Subscribe na! Tara na mga kahabit, sit back, relax, and enjoy the show. Mga kahabits, we now present you the Order of Carmelites. So, health in the Lord and blessings of the Holy Spirit. I am Arnold Salonal, currently in immersion. So, at the heart of our immersion is the call to live closely with the poor and the simple. So, one concrete expression of this is our participatory social investigation, PSI, in the communities of Barangay Tundod, San Jose City, Nueva Ecija. So through this process, we are invited to enter into their daily realities, to encounter Christ in their joys, struggles, and deep abiding faith, and also to gain sufficient knowledge, of the area and its context. So this journey is not merely about understanding their way of life, So it is also about allowing their witness to shape and transform us, So as we walk with them in humility and solidarity, so we open ourselves to a deeper formation in the gospel and the Carmelite charism. So we are called to grow in contemplative prayer also, and to build genuine fraternity, and also to embrace a life of service rooted in compassion and love, as well as, it is also this sacred experience, that we are invited to see with the eyes of Christ, to listen, in His heart, and to serve with His hands, so that we may truly become contemplatives in action, So bearing witness to God's presence among His people. So I think so that would be all. So thank you so much and God bless. Nabitin ba mga kahabits? Don't worry, first part pa lang yan. Napakarami pa kaming dalang happiness for after our short break. Don't forget to follow our Instagram and Facebook page, Conference of Major Superiors PH. Also, send more Facebook stars for you to help the different advocacies of CMSP. At kahabits,
please watch and subscribe to our YouTube channel, Conference of Major Superiors, PH. Magbabalik ang saya at good vibes, hatid ng Consecrated Life. Ito ang The Habits Tambayan! Let us pray that we might again learn how to discern, to know how to choose paths of life and reject everything that leads us away from Christ and the gospel. Holy Spirit, you light of our understanding, gentle breath that guides our decisions, grant me the grace to listen attentively to your voice and to discern the hidden paths of my heart, so that I may grasp what truly matters to you and free my heart from its troubles. I ask you for the grace to learn how to pause, to become aware of the way I act, of the feelings that dwell within me, and of the thoughts that overwhelm me, which so often I fail to notice. I long for my choices to lead me to the joy of the gospel, even if I must go through moments of doubt and fatigue, even if I must struggle, reflect, search, and begin again, because at the end of the journey, your consolation is the fruit of the right decision. Grant me a deeper understanding of what moves me, so that I may reject what draws me away from Christ, and love Him and serve Him more fully. Amen. The Lord and blessings of the Holy Spirit. Ako po pala si Albert Magbag Ocar, pagbati mula dito sa Tondon, lungsod ng San Jose, Nueva Ecija. Kasalukuyan po akong nandito ngayon at nakikipagbuhay ng isang buwan. Ang focus nito ay upang mas lalong maging matibay ang pundasyon sa pagtataguyod ng magandang relasyon sa kapwa. Isinabito ang programa na PSI o tinatawag na Participatory Social Investigation. Ang pinakalayunin nito ay magkaroon ng sapat na kaalaman at datos ng isang lugar na nagbibigay ng layunin magkaroon ng sapat na kaalaman sa pamayanang kinabibilangan. Isang karangalan ito sa akin bilang isang Karmelita at sa aking bukasyon ang makipamuhay sa kanila ng may galak at kasimplihan. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, ang pagiging masayahin ng isang Karmelita at kasimplihan ng reliyosong konsekrado ay sapat na para mahatid ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ang pagsunod kay Kristo ay yung may pusong laging bukas at nakikinig, dahil ang biyaya ng Diyos ay makikita sa mukha ng mga tao sa iba't ibang itsura, lalo na sa aba at dukha. At dahil dito, nagiging instrumento tayo ng kanyang misyon, kapatiran at panalangin at malalim na ugnayan kay Kristo na siyang tunay na sinusundan. Alright, kumusta ka, Brother Alvin? Ako, Brother Junjun, ito, nakakapagod pero I am very blessed kasi
last fiesta, July 16, katatapos lang ng solemn profession natin. Yes. No? Ikaw, kamusta ka naman ng solemn profession natin? Ito, masayang-masaya sapagkat, you know, yung excitement, yung joy na nararamdaman, walang malalagyan. Kasi mga kahabits, kapag sinabi natin sa perspective ng mga Carmelita, pag solemn profession, yan yung panghabang buhay na pagtatalagana ng aming mga sarili para sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng Order of Carmelites. Yes, pero mas maganda kung balikan natin yung kasaysayan ng ating order. Sige nga, Brother Alvin. Ang Order of Carmelites nagpunta na dito sa Pilipinas way back in the 60s. Yun yung panahon kung saan ang mga Dutch Carmelites mula sa Netherlands nagpunta ng Indonesia and then nagpunta ng Pilipinas. Una sila nagpunta sa Negros at then lumawak na hanggang sa nakarating na sa Mindanao and then sa Luzon. At ngayon, after 67 years ng existence dito sa Pilipinas, ang Philippine Carmelite Province of St. Titus Bransma ay matatagpuan na sa iba't ibang parte ng Pilipinas, gayon din sa Papua New Guinea, at may mga brothers din tayo na nasa Canada ngayon. At sa Netherlands, ang ating mother province. Yes. Ano-ano ba yung mga ministry na meron ang order? Marami tayong ministries. Nandyan ang parish ministry, nandyan ang schools, nandyan din yung ating pakikisalamuha sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naghihikahos. Tayo ay advocate ng justice, peace, and integrity of creation, ang JPIC. Wow! Of course, may narinig akong tinatawag na Third Order Carmelites. Sa order ng Carmelites, meron tayong tinatawag na First Order, Second Order, and then Third Order. Yung First Order, tayo yon, yung mga friars. Yes. Tapos, ang Second Order, sila naman po yung mga cloistered nuns, yung aming mga kapatid na mongha. Dito po sa Pilipinas, sila yung Federation of Stella Maris. Meron, kung di ako nagkakamali, 12 na monasteryo na nandito sa buong Pilipinas. So, kung meron kayong monasteryong malapit sa inyo, pwede niyo po silang dalawin doon. O baka ikaw na nanonood, gusto mo magmongha, go and join them. Yes. And then yung third naman, Brother Junjun, is the Third Order Carmelite. Sila naman yung mga lay persons na nagsasabuhay ng charism ng ating order ng Carmelites. So ano ba yung kailangan nilang gawin para mapasok doon sa mga yung sinasabi nating third order? Una, yung pagsasabuhay ng ating charism, yung in allegiance to Jesus Christ. And yun ay may tatlong elemento. Yung contemplative prayer, contemplative community, and contemplative service. Kung saan tayo bilang mga Carmelita ay nagmumuni-muni sa nangyayari sa mundo. Nagmumuni-muni tayo para makapaglingkod tayo sa pangangailangan ng mundo ngayon. Kumbaga, nandun tayo sa modern times, pero yung ating continual discernment kung ano ang dapat nating itugon sa pangangailangan ng mundo ayon na rin sa inspirasyon ni San Elias na nandun sa Lumang Tipan at ni Maria, ang mahal na birhen ng bundok Carmelo. Pero meron din tayong tinatawag na associates, no? Ano ba ito? Pag sinabi naman nating associates, sila yung parte ng first order ng mga lay person, sila yung katuwang natin sa iba't iba ding ministries tulad ng school, sa parish, and then sa offices natin dito. Paano ba makapasok dyan? Paano maka-join yung mga kapatid nating nanunood sa ating The Habits? Maraming paraan, pero una't higit sa lahat, idaan natin sa panalangin. Kung tayo ay tunay na tinatawag sa buhay Carmelita, maging ikaw ay nasa first, second, o third order or associate, yan dapat ay naging bunga ng isang iyong marubdob, malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pananalangin.
Kasi una tigit sa lahat, sa Diyos nagmumula ang biyaya ng buhay na meron tayo ngayon. Yes, amen. So yun, no? Magandang tingnan, no? Magandang balikan din at paalala sa atin, no? At saka para makainganyo tayo, no? Ng bukasyon, of course, no? So sa ngayon, ano ba yung mga stages of formation sa atin sa Carmelites? Sa Carmelites, meron tayong pre-postulancy, meron tayong postulancy kung saan nakafocus sa human formation, human development. And then, after that, meron tayong novitiate kung saan ang spiritual aspect naman ng brother ang pinagtutuunan ng paghubog. And then, meron tayong tinatawag na student friary or yung post-novitiate kung saan dyan mag-aaral na Brother Junjun. Mag-aaral ng philosophy or theology, depende sa stages ng academic attainment ng isang tao. So sa lahat po ng mga nais pumasok dito sa Philippine Carmelite Province of St. Titus Bransma, 35 years old and above, male, single, and nagde-discern ka, come, discern with us, be a Carmelite, and tularan natin yung patron namin, si St. Titus Bransma, isang Dutch Carmelite na nag-alay ng kanyang sarili bilang pagpapakita ng kanyang labis na pagmamahal sa katotohanan. Si Jesus na ating pinakamamahal. Unfortunately, kahabit na Brother Alvin, we are now at the end of the show. Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa tambayan today. Nag-enjoy ba? Nag-enjoy ba kayo? Let us know through our Instagram and Facebook page at Conference of Major Superiors PH. Don't forget to help our brothers and sisters by sending us Facebook stars. And also, visit our YouTube channel, Conference of Major Superiors PH, where you can also watch more contents from the consecrated persons, men and women in the Philippines. Also, check us out sa TV Maria Free Channel every Sunday night at 8:30 p.m. with replays every Thursday at 6 a.m. to 10 p.m. And 10 p.m. Yes. So magkaibang times. Yes. And again, we wish you to thank every one of you, our dear kahabits, for having out with us in the Habits Tambayan. Yes. Next week, join us again as we explore consecrated life, the church, the world, and the society we are. We are the Order of Carmelites. Signing off from our weekly inspiration and information companion. And we have been The Habits.